Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, talagang matindi. Talagang wanted sa batas ng Pilipinas, Arnie Tevez. Napapaligiran ng Pulis Timor-Leste. Subalit hindi hinuhuli. Talagang madulas, di ba? Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. At sa tingin ho namin in a few months, in a few days, he will be here back in the Philippines to face the charges. Makikita po natin mga kaibigan yan, si Arnie Tevez sinawakan po ng bodyguard ni Pacman. At diyan po sa paligid niya, hindi lang ho bodyguard ni Pacman na nakapaligid diyan kay Arnie Tevez, bagkos mayroon pong maraming pulis din ng bansang Timor-Leste. Talagang wanted sa bantas ng Pilipinas. Kita nyo, hindi mahuli kahit napapaligiran siya ng maraming pulis ng bansang Timor-Leste. Yan, pinapalaya so siya ng bodyguard ni Pacman. At makikita po natin dyan, may mga ilang pulis na nakapaligid na pulis Timor-Leste. Madulas to, hindi mahuli, di ba? Ang gusto lang namin sabihin sa publiko ay huwag mag-alala dahil ang aming operations ay well underway, no? At sa tingin ho namin in a few months, in a few days, he will be here back in the Philippines to face the charges against him, which are very serious, no, allegations that we believe he should face here and not anywhere else. Even if he's there, there's a warrant of arrest out for him. Lumabas po yan a couple of weeks ago at patuloy pa rin yung plano ho namin, yung operation po namin hindi magbabago. We just know now for sure kung saan siya, and no, alam naman natin na nandun talaga siya sa Timor-Leste. Ngayon, it's without a doubt, no, and now everybody knows dahil nagpakita talaga siya doon. Muli po natin makikita yan si Manny Pacquiao at Arnie Tevez at napapaligiran ng bodyguard at ilang mga puliso ng Timor-Leste. Maliwanag ho na isang wanted ay napapaligiran ng mga pulis Timor-Leste. Subalit yan ho, hindi hinuhuli, mga kaibigan. Matindi talaga to. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Pasensya na kayo sa audio ko. Medyo namamalat na naman. Dito muli tayo. At kumusta po kayo, mga kaibigan? Luzon, Visayas, Mindanao. Mga mahal kong OFW, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, halina kayo. Samahan nyo ako ditong magtalakay. Okay, sandali at palakpakan muna tayo. Iyan ang importanteng mahalaga. Palakpakan. Marami na namang magagalit sa atin ito dahil tayo ay pumapalakpak, mga kaibigan. Bakit kaya ang kampo nila nitong kampo ng vlogger, kahit yung mga tagasunod nila sa kampo ho ng mga Tevez, pag pumapalakpak ho ako ay sila ho ay nagko-comment diyan sa comment section at nagpapatid na bakit ako daw ay papalakpak pa. Palakpakan ako, nagalit na naman sila. Okay, dire-diretso na po tayo. Ay, bago tayo magpatuloy, ano kaya ang nangyari dito kay Atty. Topacio, sapagkat ngayon po ay October 4, kung hindi ako nagkakamali, ay mayroon po ngayong hearing diyan po sa Digamo case sa pagbasa ng sakdalho
dito kay Marvin Miranda. At nandun din ho sa isang upload ko yan kagabi. Kanina. Ay pwede nyo hong pasyalan. At kung hindi pa nakaka-like po kayo, diyan ho sa aking upload ng ilang hours lang po ang nakakaraan, pwede nyo hong pasyalan. Importante pong mahalaga na malaman nyo kung ano ang nilalaman yan. Dahil may matinding revelasyon po diyan si Atty. Topacio. But kanina nabasa ko at nakakuha tayo ng impormasyon ay hindi ho natuloy ang pagbasa ng sakdal dito kay Marvin Miranda dahil mayroon pong counting sa gabal. At yan po ay according sa post ng SMNI. At wag po kayong magalala, magbibigay po ako ng complete details diyan bukas pa nakakuha tayo ng video, mga kaibigan, tungkol diyan sa pagbasa ng sakdal kay Marvin Miranda. Na ito ay tungkol sa Digamo case kung bakit hindi ho natuloy. Okay, dire-diretso na tayo dito. Maliwanag po diyan sa video at pasensya na po kayo kung tinalakay natin ito dahil unang-una marami ho ang nagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Ang sinasabi niya ay bakit hindi ko raw binibigyan ng pansin itong mga pulis na makikita nyo ho diyan sa video. Hinahanap ko na yung nag-comment ay medyo malayo na. Kagabi ko nabasa yun At ang sabi niya ay hindi ko binibigyan ng pansin itong mga pulis na nakapaligid dito kay Arnie Tevez diyan sa Timor-Leste. At lagi kong sinasambit lang ay itong bodyguard. Ay kung nasusuray nyo po yung video, mayroon po diyang mga bodyguard ho yan ni Pacman. At yung mga puliso na iba ay naka-uniforme, ayan po ay security ni Manny Pacquiao diyan sa pagbisita ni Manny Pacquiao diyan po sa Timor-Leste. Yung napanood nyo pong video ay hindi ko na ulitin, ay sa bagay doon sa mga bago kong subscribers ay makikita nyo ho diyan si Arnie Tevez na tinulak po ng gwardiya. Yan po pala hindi hindi bodyguard na sibilyan, mga puliso ng Timor-Leste yung iba dyan na nakasibilyan at yung iba ay naka-uniforme. That's why maliwanag po dito sa ating tinatalakay, mga kaibigan, ay itong si Arnie Tevez na wanted sa kaso na patong-patong sa bansang Pilipinas. Ay dito lang po tayo makakakita ng wanted na napapaligiran ng mga pulis Timor-Leste, subalit hindi hinuhuli at hindi kinukulong. Matindi madulas talaga itong tao na ito At marami din ho ang nagbibigay ng public opinion na ito ay natalakay ko na ho. Sa bagay, kung hindi kayo ho magkakaroon ng makakatanggap ng kaukulan na paliwanag galing po sa DOJ, ay mawawalan po kayo ng pag-asa. Datapuan sa mga bago kong subscribers, nandiyan po ang sagot kung bakit hindi po hinuhuli itong si Arnie Tevez. Ayaw ko na pong ulitin at natalakay ko na po ng isang beses yan. But nandiyan po pinadaanan ko pong muli ang paliwanag ho nitong ating tagapagsalita ng DOJ ay maliwanag po diyan. Bibilang na lang ng ilang araw, ilang buwan at sinisigurado po nila na ibabalik sa Pilipinas si Arnie Tevez, meaning to say, maliwanag po ang sinabi niya sa Tagalog na ibig sabihin po nun ay maaaresto kung bibigyan ng meaning. Kaya't yan po ang aking punto de vista dito. Pinakita ko ang video na yan at tinalakay po natin na totoo naman ho. At pangitang-pangita, nandyan ho ang ebidensya. Isang Arnie Tevez, nandyan po sa Timor-Leste, napapaligiran
ng ilang bodyguard ni Manny Pacquiao at napapaligiran ng pulis Timor-Leste. Kaya pala tinatanong, matindi ito, di ba? Kaya magagaling, matatalino itong ating masugid na taga-subaybay. Isang wanted, tapos noon pa man sinasabi ng DOJ ay magkakaroon ng ugnayan sa pulis Timor-Leste at Interpol. Kaya sila ho ay nagtatanong kung bakit hindi hinuhuli si Arnie Tevez ay nandiyan ho napapaligiran ng pulis. Mga kaibigan, muli po, uulitin ko, nandyan po ang kasagutan sa video na yan at pakiroll nyo lang po para mapanood muli. Ayaw ko na pong ulitin. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, tinalakay po natin yan, but mayroon po tayong gustong ipunto. Maliwanag po at nandiyan sa rolling ng video. Talagang only. Hindi naman sa Pilipinas yun Hindi naman na matatawag natin na only in the Philippines, sapagkat itong si Arnie Tevez napapaligiran po ng mga pulis ay sa bansang Timor-Leste. Kaya only in Timor-Leste. Palakpakan muna mga kaibigan. Bagamat ito po ay isang kung susuruin po natin ng video na ito ay marami pong mahalukay. Marami po nating kung hahalungkutin ang buod kung bakit hindi nahuhuli ay kapupulotan po at maliliwanagan yung mga nagtatanong. Sapagkat kung basta titingnan mo lang at wala kang pinagbabatayan ay maliwanag po na parang pinapababayaan na ng pamahalaan. Kung wala po tayong makukuha na batayan ay napakaliwanag ho na pinapabayaan na ng kinaukulan. Kung pagbabasihan lang ho natin ang video na yan, maliwanag di ba? Ang dami nakapaligid, mga pulis. Yung iba ay nakasibilyan na pulis Timor-Leste. Kung dyan lang ho tayo magbabatay, maliwanag papasok sa ating puso at isipan na magtatanong na bakit pinababayaan. Pasensya na ho medyo yung Tagalog natin minsan nabubulol. Ganyan ako, natural. Walang cut. Dire-diretso. Kung mapapansin natin, inuulit ko kung hindi tayo magbabatay at walang ibang pagbabatayan, katulad ng pahayag ng DOJ na mayroon pala silang ginagawa at mayroon pang mga dokumento na dapat nga po'y gawin, ay talagang pinababayaan ng gobyerno kung susuriin po natin. Datapwat, mayroon na po tayong galing diyan sa gobyerno na sabi nila ay mayroon na ngang ginagawa, ay hindi po natin masasabi na pinababayaan yan, mga kaibigan. Hindi po natutulog ang gobyerno. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Talagang ako ang pinupulutan Ako ang pinupulutan ng mga mahal natin taga-subaybay kung bakit ang napapansin ko lang daw ay puro bodyguard, samantalang ang daming pulis na nga po'y nakapaligid diyan kay Arnie Tevez ng pulis Timor-Leste at kung bakit di umano ay hindi hinuhuli. Ayan na, ayaw ko na pong ulitin. At nandyan po sa ruling ng video niyan ang kasagutan. Hindi po natutulog ang ating gobyerno. Okay, at shoutout muna tayo sa ating masugid na mga taga-subaybay. Importante po itong mahalaga na bigyan po natin ng pansin. Pasensya na ho, dahan-dahan ng aking pananalita at gamit na gamit ang aking boses, medyo namamalatam. Dito, sino ba itong mga ito? Sana makasuhan yan di Banat Bay. Shoutout tungkol naman dito sa mga vlogger ho na ikangaya, kumpirmado ho ito na talagang pinaghahandaan na ng DOJ para makasuhan itong tatlong vlogger na nabanggit ho ng ating DOJ. Tungkol naman ito dito sa nga po'y pag-suporta, pag-interview ng live
dito kay General Bantag. Ayon po sa ating pagre-research ay talaga pong bawal iyan. Ha, mga kaibigan. Okay. Nasaan na ba tayo? Dito kay Elsa Mios. Mga kalyado yan nila ni Digong. Sana makamit ang mga tao na pinapaslang lang nila, walang kalaban-laban. Buhat naman kay Elsam Izios. Maraming salamat. Elson Sir Albao. Elson Sir Albao, shoutout. Maraming salamat. Nakapagtataka itong General Bantag, Arnie Tevez. Ang sabi nila, wala raw silang kasalanan. Bakit ayaw humarap sa korte? Para kung ipagtanggulan sarili. Gumagawa lang sila ng alibay para iligaw ang mga mamayang Pilipino. Eksakto ka ho dun. Shoutout at maraming salamat Elson Senior Albao. At kahit anong gawin ho dyan, ay hindi po amin. That's why yung mga ganyan na ika nga po hindi pagharap. Kung ano man ang kaharapin nila ng mga kaso. Kung wala ho silang kasalanan, bakit hindi nga harapin ang mga ika nga po kaso na kinaso po sa kanila. Maraming salamat po sa opinion. Lumang tugtugin na yung mga ganyang style, di ba? Lumang tugtugin. Nasa na ba? Ito. Buhat tayo kay Martinez Ferrer. Martinez Ferrer, maraming salamat. Bayaran yung ganung vlogger. Hayaan mo, Ande. Sabihin ko sa iyo, nakalimutan ko lang. Maraming salamat. Ay, kilala ko ho yan. Ako po ay nagbibigay lang ng challenge. Diyan sa comment section. Para na sa ganun ma-comment po yung mga pangalan. Pero kilala ko ito. At hindi ko lang po pinapanood. Dahil alam nyo ho naman, wala tayong panahon na manood ng mga ganyan. Lalong-lalo na po, pag ika nga po ganun sa mga punto na ang kanilang mga topic. Shoutout po, maraming salamat sa opinion. Edmond Cole, dapat, hindi ko pwedeng basahin to. Shoutout Edmond Cole. At okay, yan po ang ating ika nga nagbibigay ng public opinion. Pasensya na ho, yung inyong mga message lalo sa aking messenger ay hindi ko napagbigyan lalo ngayon. Masyadong madami na ho. Abangan po sa susunod po natin mga vlog ay bibigyan ko po ng pagkataon yung iba naman para mabasa. At kulang po tayo sa oras kung pagbibigyan po natin lahat. Ang sa lahat ho, ang dami yung nagbibigay ng dapat kong itapik. Mayroon pa sinampal ng teacher. Bigyan ko daw ito ng nasa akin hindi ko pa napapanood kasi nire-review ko pa titingnan po natin kung matatalakay po natin dahil unang-una mayroon po tayong ibang pinagkakabala dito at magbibigay po ulit tayo dito ng latest update bukas tungkol dito sa pag-aresto kay Arnie Tevez at siyempre sa iba pa na aking mga tinatalakay mga kaibigan. Sana po suportahan nyo. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maliwanag naman sa video na yan ang gusto kong iparating sa inyo. Siyempre, yung iba diyan kung bakit tinalakay kong muli na sinasabi ko na si Arnie Tevez ay napapaligiran ng pulis diyan sa bansang Timor-Leste. Subalit hindi nahuhuli mga kaibigan. At totoo naman maliwanag, madulas, matinik, ayaw magpahuli, di ba? Ay may dahilan po yan mga kaibigan. Kaya hindi nahuhuli, muli kong inuulit. At diyan sa video na yan, ay i-roll nyo po ulit na sa ganun po, lubos nyo pong maunawan. Eto, maraming salamat sa lahat sa lahat po ng nagbibigay ng public opinion. Sa lahat po ng mga bago kong subscribers, maraming salamat po. At sa lahat po na nagbibigay ng like. Ay doon po sa mga ating mga subscribers, i-bell button nyo po. Ipindutin nyo po yung notification bell at nasa ganon tuwing mag-upload kayo. Ay kahit hindi nyo po hanapin, ay lalabas po yan sa inyong notification. At yun lang po. Maraming salamat At wag po tayong magpa-apekto. Wag po tayong kung ano man ang mga bashers. Alam ko kayong mga mahal kong manonood. Pag nagko-comment din po kayo na ikangay against
diyan sa kabila. Ay binabasa ko ho, ay tinitira rin kayo ho ng mga kalaban natin diyan sa kabila. Huwag na huwag po kayong magpapikto ha, payong kaibigan, payong kapatid. Ganyan po yan, normal po sa larangan ng social media. Lalong-lalo na po ganito ang aking trabaho na nagbibigay ng kaunting public opinion. Normal po yan na may bashers po. Huwag po tayo magpapikto lahat, mga kaibigan. Muli po, pagpalain po tayong lahat at sabay-sabay po nating i-like ang video nito. Maraming salamat, palakpakan.